Amen. In John 4 verse 21, Woman, Jesus replied, Believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do not know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is a spirit, and his worshiper must worship in spirit and in truth. Hallelujah, Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Father! We worship you in spirit and in truth. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, isang araw na hindi aksidente, hindi pangkaraniwan, kundi isang araw na ang layunin natin ay itaas ang dakilang pangalan ng Diyos at isang araw na puno ng biyaya para sa bawat isa sa atin. Narito tayo ngayon, buhay, humihinga, at may pagkakataong muling lumapit sa Kanya. Kaya ngayong araw, sama-sama tayong umawit, sumamba at magpasalamat. Ibigay natin ang ating buong puso sa Kanya sapagkat Siya lamang ang karapat-dapat ng lahat ng ating papuri. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Hindi ko na mapipigilan ang nararamdamang kasiyahan. Hinding-hindi na hihinto, magpapatuloy-tuloy kagalakan sa aking puso. Let us sing itong araw. Ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magagala sa pag-ibig ng ating Diyos. Sumigaw ang lahat ng papuri, pasasalamat. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Sumayaw. Sa'yo ko lang mararanasan ang pag-ibig na walang hangganan. Hinding-hindi na hihinto, magpapatuloy-tuloy kagalakan sa aking puso. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magagala sa pag-ibig ng ating Diyos. Sumigaw ang lahat ng papuri, pasasalamat. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Sumayaw. Hey! Awitan po natin, purihin ka! Purihin ka, O Yahweh, magpakailanman. Let us sing, church! Purihin ka, O Yahweh, magpakailanman. Purihin ka, O Yahweh. Hallelujah! Ito ang araw. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magagala
Let us sing a new song to the Lord. Hallelujah. Sapagkat ang ating mga awit, ang ating mga papuri na alay sa Kanya, ito ay tugon sa Kanyang kabutihan. Ito ay tugon sa Kanyang katapatan sa ating buhay. Salamat, O Diyos. Yes, Jesus. Patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. Itaas natin ang ating mga tinig sa Kanya. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon, kailan may hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Tayo po ay umawit sa gitna ng bagyo, aawitan kita sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Hallelujah. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Yes, Lord. Ang biyaya mo, ang siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita sa lungkot at sa siya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Ikaw, O Diyos, O aming Diyos, ikaw ang sandigan, ikaw ang sandigan. Oh, pinupuri ka namin, pinupuri ka namin. Atin pong awitin, saan mang gagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi Mabibigo, Yes, Lord. hindi magbabago. Yes, Lord. Hallelujah. At ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ay tapat. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi
will sing a new song to the Lord. Hallelujah! 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 Saan bang nagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi ba bibigoan? Hindi mapapahiya sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan bang gagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi ba bibigoan? Hindi mapapahiya sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bayang aawitan kita. Yes, Lord, pupurihin ka namin, Panginoon. Itinataas ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah! Pagkasantigan sa lahat. Maglauman ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat. Salamat. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay mabuti at tapat sa amin, Panginoon. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito. Dalangin po na yung Panginoon sa pamagitan ng iyong salita na aming pong tutunghayan, mangusap ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Katagpuin mo, O Diyos, ang aming kalagayan. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kapayapaan, kagalakan. Dalangin namin sa pangalan po ni Jesus, sa pamagitan, Panginoon, yung salita, magkaroon ng katugunan, anuman ang aming pangailangan sa oras na ito. Sa pamagitan, Panginoon, yung salita, magkaroon ng kagalingan, Panginoon, sa namang uri ng sakit at karamdaman. Sa pamagitan, Panginoon, yung salita, dalangin namin, O Diyos, makatagpukan namin sa loob ng bahay-sambang ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Ang ating paksa ay nasa Luke chapter 16, verse 10. Ang title po ay Faithful in the Second Chance. Ano po yun? Tayo daw po ay maging tapat sa panibagong pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon para po sa atin. Ano po? Maging tapat sa ikalawang pagkakataon na binibigay ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Lahat po tayo ay mayroong kwento ng second chance o kwento po ng panibagong pagkakataon. Lahat po tayo may kwento po na ganyan. May nagkamali sa relasyon, may pumalya o nawala ng trabaho, may bumagsak sa ministry, may nanghina sa pananampalataya. Pero ang tanong, ano ang ginagawa natin sa pangalawang pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin? Ano ang ginagawa natin sa panibagong pagkakataon na ibinibigay ng Diyos para po doon sa atin? Para lang yang magjowa, na po, na naghiwalay. Tapos nagkaroon ng pagkakataon, nagkabalikan. Ano ang ginagawa ninyo? Nandun ba yung panibagong katapatan o wala? Faithful in the second chance. Sige po, ating bumuksan ating pong Biblia sa Luke chapter 16, verse 10. Ayan, ano po nakalagay po dito? Whoever is faithful in very little is also faithful in much, and whoever dishonest in very little is also dishonest in much. Sino man daw pong tapat doon sa maliliit na bagay, ay magiging tapat saan? Sa malaking bagay. Ano po? Kung tayo po'y tapat sa ating kalagayan ngayon, ano man ang ating sitwasyon,
magiging tapat din po tayo sa mga higit pang malalaking bagay na darating sa ating mga buhay. Sabi po ito, kung tayo po hindi tapat sa maliit na bagay, hindi rin tayo magiging tapat sa malaki. Ano po? Lahat tayo ito, gusto po natin maging maayos ang ating bahay. Gusto natin ng malaking bahay. Eh yung maliit nga, hindi mo masikaso, magkakaroon ka pa ng malaki. Di ba? Yung maliit nga, hindi mo kayang ayusin. Paano kami bigyan ng isang malaking bahay? Kaya dapat, sa panibagong pagkakataon, tayo ay magpakita ng tinatawag na katapatan. Ano ang ginagawa natin sa pangalawang pagkakataon na ibinibigay o ibinigay ng Diyos sa atin? Ang aklat ng Luke chapter 16 ay bahagi ng turo ni Jesus patungkol sa stewardship. Kung paano natin pangasiwaan ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Lahat po tayo, anuman ang meron tayo ngayon, ito po ay ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hindi po tayo ang may-ari nito. Ang ating pamilya, ang ating tahanan, ang ating mga anak, kahit yung kayamanan na meron tayo, ito po ay nagmula sa Diyos. Tayo po'y katiwala lamang ng Panginoon sa lahat ng bagay pong ito. Kaya ang tema po ng Luke chapter 16 ay faithfulness in managing whatever belong saan? Sa ating pong Panginoon. Faithfulness in managing what belongs to God. Dapat maging tapat po tayo. Mapagkakatiwalaan tayo. Anuman, meron tayo, kasi itong lahat ng ito ay galing sa Panginoon. Anong bagay ang meron ka na pag-aari mo? Wala. Lahat ng bagay na meron ka ngayon, ito ay nagmumula doon sa ating Panginoon. Pag sinabi nating faithful, ang ibig sabihin po nito ay mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan. Consistent. Dependable. Ano po? Mapagkakatiwalaan po tayo maging sa maliit na bagay. Ang pagiging tapat sa maliit na batayan kung pagkakatiwalaan ka ng mas malaki. Ang pagiging tapat sa maliit na bagay, ang batayan, kung tayo po'y pwedeng pagkatiwalaan pa sa malaking bagay. Di po, sa negosyong hawak mo, kahit maliit lang yan, di po, ang batayan ng Diyos, doon sa maliit na negosyo mo, mapagkakatiwalaan ka ba? At kapag napagkatiwalaan ka doon, mas pagkakatiwalaan ka ng Panginoon sa malaking bagay. Baybayin po natin mabuti ang Luke chapter 16, verse 10. Ang sabi po rito, God gives second chances through small opportunities. Ano po? Binibigyan daw po tayo ng Panginoon ng panibagong pagkakataon. Mula saan? Mula sa mga maliliit na bagay. Hindi agad malaki ang ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Ang ipinagkakatiwala sa ating Panginoon, ano po? Una, yung maliit na bagay. Doon tayo nagsisimula. No? Sino po rito ang nagsimula sa malaking bagay? Hindi. Sa maliit na bagay muna tayo. Tinitingnan ng Panginoon kung tayo po ay karapat-dapat pagkatiwalaan. Do not despise small beginning. Huwag po niyong babaliwalain yung maliit na panimula. Di ba? Lahat ng malaking bagay nagsimula sa maliit. Di ba? No? Bakit may alitan? Chismis po ito. Bakit may alitan ang may-ari ng Mercury Drug at ang SM? Nakakita na po kayo ng Mercury Drug sa loob ng SM? Wala. Nagsimula yan doon sa simulang panimula po ng SM. Ang SM po ay nagsimula po sa Carriedo. Hanggang ngayon, nandun pa yung kanilang maliit na pwesto. Parang humingi siya ng maliit na pwesto sa Mercury, hindi pinagbigyan. Pero ang SM po ay nagsimula lang po saan? Sa maliit na bangketa. No? Hindi siya nagsimula sa malaking bagay. Nagsimula sa maliit. Pero dahil naging tapat sa maliit na bagay,
ano po, pinalaki. Hindi mo lang kilala yan eh. Sa lugar po namin sa Tondo, meron pong isang hardware na ang pangalan po ng hardware ay Albaros. Sabi po ng lola ko, nang pumunta daw po yan sa Tondo, bayong lang ang hawak niyan. At nagtayo lang ng maliit na tindahan. Ngayon po, yung buong bloke, pag-aari nila at marami silang pwesto sa lugar po ng Tondo o ng Manila. Nagsimula sa maliit na bagay. Ang nais ng Diyos sa maliit na bagay, pagkatiwalaan po tayo. Parang empleyado. No? Hindi agad manager. Nagsimula sa maliit na task o trabaho na binibigay. Ano po? Kahit mahusay ang isang tao, hindi kagad yan darating doon. Nagsimula siya sa maliit na bagay. Kaya huwag po nating maliitin ang maliit na pagkakataon. No? Huwag po nating maliitin yan. Yung maliit na pagkakataon, baka yan po yung maging second chance po natin para po tayo magkaroon ng pag-unlad. Tinitingnan ng Diyos ang puso natin saan? Sa maliit na bagay na ipinagkatiwala niya. Tandaan po natin mabuti, lahat po tayo na narito. No? At higyan ng Diyos, sa maliit, dapat maging tapat po tayo. Small things reveal your heart. Yung pong maliit na bagay na pinagkatiwala po sa atin ng Diyos, inihahayag po niya yung puso po natin kung ano. Luke chapter 16 verse 10. Asabi po ito, faithful in little. No? Tapat sa maliit. At dahil doon, nakikita yung laman ng ating puso. Ang very little ay testing ground. Yung maliit na bagay, yun po yung testing ground na ginagawa po ng Diyos sa atin. Di po? Kaya wag po kagad kayo maghangad ng malaki. Magsimula po tayo sa maliit at doon makikita ng Diyos kung ipagkakatiwala po sa atin ang lahat ng bagay. Kung palagi po tayong late na lagi sa maliit na responsibilidad, paano tayo magkakatiwalaan sa malaki? No? Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, paano ka magkakatiwalaan sa malaki? Ano po? Kung yung ang laki ng kaibahan kasi ng Pilipinong negosyante sa Chinese na negosyante. Di ba? Ang Pilipinong negosyante, gusto niya, malaki kagad ang kita. Ang Chinese, hindi. Maliit lang muna. No? Tignan po niyo ang Manila. Especially from District 1, District 2, hanggang District 3. Especially District 3 na Manila. District 3 is along Divisoria, Binondo, Santa Cruz. Lahat ng negosyante dyan, ano po? Chinese. Dati nangungupahan lang yan. Bandang huli, ikaw na nangungupahan sa kanila. Bakit? Kasi sa maliit na bagay, naging tapat po sila. Ano po? Faithfulness is proven in the unseen, small, and daily choices po natin. Yung katapatan daw po, saan nakikita? Sa maliit na bagay. Hindi po kagad doon sa malaki. Ano po? Sabi po ito, small things reveal your heart. Doon lumalabas, tapat ba ng taong to sa maliit na bagay na ipinagkakatiwala doon sa kanya? Tandaan po natin yon. Second chances are opportunities, not guarantees. Sabi po doon sa Galatians chapter 6 verse 7, ano po daw? Kung ano po yung tinanim natin, siyang aanihin. Kung ano po yung tinanim po natin, siya po nating aanihin. Para lang yung isang estudyante na binigyan ng pagkakataong mag-retake ng exam. Pero ang gagawin po niya, mag-aaral ka uli. Di ba? Bumagsak ka. Binigyan ka ng pagkakataon para mag-exam uli. Ang gagawin mo, mag-aaral ka uli. Mag-aaral ka uli. Gagamitin mo ang second chance ng wisely, ng maayos. Hindi mo
sasayangin yung pagkakataon na ibinibigay doon sa iyo. Sabi po ito, huwag nating sayangin yung pagkakataon na ibinigay sa iyo. Di ba? Kapag kayo magjowa, nag-break at nagkabalikan, ano ang gagawin isa? Hindi niya nasayangin yung pagkakataon. Bakit? Pangalawang pagkakataon na yun eh. Kapag sinayang niya yun, magkakaroon uli ng panibagong problema. Baka hindi na sila magkatuluyan. Kaya sabi po rito, huwag sayangin ang pagkakataon. Bakit? Kasi kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Kapag ka nagtanim ka ng katapatan, aani ka ng pag-unlad. Kapag ka nagtanim ka ng hindi katapatan, aani ka ng pagkalugi. Dapat tapat ka sa lahat ng bagay. Kung ikaw ay negosyante, tapat ka sa timbangan, tapat ka sa pagsusukli, tapat ka sa lahat ng ginagawa mo. Kung ikaw ay nakikipagrelasyon, ganoon din. Dapat tapat ka doon sa karelasyon mo. No po? As sabi po rito, no, yung opportunity po na yun, panibagong pagkakataon sa atin yun eh. No? Panibagong pagkakataon na hindi natin dapat sayanging mabuti. Sabi nga po, hindi automatic ang restoration. Mayroong tinatawag na responsibilidad. Kapag binigyan ka ng panibagong pagkakataon, may tinatawag na responsibilidad na dapat mong gawin para maingatan at hindi masayang yung pangalawang pagkakataon na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Sabi doon sa ating talatang binasa, ang sabi po doon, kapag tayo daw ay tapat sa maliit na bagay, sigurado, tapat din po tayo sa malalaking bagay. Pangalawa, ang sabi po ito, faithfulness is the key to restoration. Yung katapatan, ang susi para bigyan ka uli ng panibagong pagkakataon. Lahat tayo, gusto natin ng panibagong pagkakataon. Pagka nagkamali tayo, pag bumagsak ka sa exam, gusto mo magkaroon ng panibagong pagkakataon. Kapag ka nasira yung relasyon ninyo, gusto mo magkaroon ng panibagong pagkakataon. Para maging maayos yon, ang kailangan, katapatan. Ano po? Kailangan katapatan. Ang sabi po nito, faithfulness is consistency, not perfection. Ano po? Paano po yun? Hindi natin kinakailangan maging perfect. Ang kailangan mo, maging consistent ka doon sa ginagawa mo. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2, required that those who have been given a trust must prove faithful. Sila daw po na binigyan ng pagkakataon. Dapat maging tapat po sila. Hindi lamang sa relasyon, hindi lamang sa negosyo, maging sa ating relasyon sa ating Panginoon. Di po? Na kapag tayo ay nanghina sa pananampalataya, bibigyan tayo ng Diyos ng panibagong pagkakataon, dapat consistent tayo sa katapatan natin sa ating Panginoon. Di po? Alam po ninyo, ang ating pong church ay partner ng national at saka po ng local government. Sa national, part po tayo ng DILG, na kung saan ang church po natin ay member po ng regional assessment team. Pagdating naman po sa local, ang ating pong church ay part po ng isang local bodies o local body na kung saan ang ginagawa po natin ay nag-a-assess ng mga programa ng City Hall o ng barangay. Pero ang problema, sa tuwing magkakaroon kami ng assessment, mapa barangay, mapa LGU, kasi pinupuntahan po natin ay 16 cities and 1 municipalities. Yung 17 na part po ng NCR. Ang nagiging problema, kadalasan, ginagawa ng local government yung kanilang trabaho kasi meron lamang audit. Kapag kang walang audit, hindi ginagawa yung trabaho. Kaya kapag chinecheck mo yung kanilang mga record, ang nakikita mo lamang, oops, minadali ito. Huh?
Hindi ito yung ginagawa talaga. Nakikita namin yun. Walang tinatawag na pagiging consistency doon sa kanilang obligasyon o sa kanilang ginagawa. Ganon din po tayo bilang mga manampalataya. No? Hindi ka, ano tawag natin doon? Hindi pakitang tao lamang yung ginagawa mo. Dapat, tapat ka sa ginagawa mo. Saan? Sa ipinagkatiwala ng Diyos para doon sa iyo. Kapag ka nagdilig ka ng halaman, paano mo ginagawa yon? Minsan lang ba? Di ba? Halos kadalasan, 2 beses isang araw, magat hapon. Dapat consistent ka doon sa ginagawa mo na yun. Bakit? Kasi sa ginagawa mo na yun, kapag ka palagi mong ginagawa, inaayos mo, balang araw, pakikinabangan mo, magkakaroon ng bunga. Pero kapag ka hindi ka tapat sa ginagawa mo tungkol doon, magkakaroon ka ng problema. Tayo bilang mananampalataya, we need to become what? To be or be consistent in prayer, obedience, and service. No? Hindi yung kailan mo lang magustuhan. Hindi. Dapat, bahagi yun ng buhay mo, ginagawa mo palagi. Faithfulness is consistency, not perfection. Wala naman perfecto eh. Hindi mo na kailangan perfectin yung isang bagay. Dapat lang, paulit-ulit na ginagawa mo. Number 1, dapat patuloy kang nagiging tapat. Number 2, sabi po rito, faithfulness is proven in integrity. Wow. Integrity guides the upright. Ano po? Ano sa Tagalog integrity? Tawa ng tao si Arthur. Ang Tagalog yung integrity po. Integridad daw. Si Jaja. Ang hirap daw. Oy, susumbong kita sa DOST. Scholar ka ng gobyerno, integrity, hindi mo alam sa Tagalog. Integridad. Okay. At least nagkakaunawan tayo, no? Yung integridad, ang ibig sabihin na yun? Sincere ka, tapat ka sa ginagawa mo. Di ba? Tapat ka sa ginagawa mo. No? Pinakikita ng ginagawa mo kung ano yung pagiging tapat mo sa Panginoon. Pagiging tapat mo doon sa bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. No? Na kahit walang nakatingin, ganun ka pa rin. Kasi yung iba, mahusay lang kapag kami nakatingin eh. No? Sa ngayon, ang daming good Samaritan. Ha? Gumagawa ng mabuti. Bakit? Karami sa kanila, vlogger eh. Di ba? Kasi may camera, gagawa ng mabuti. Pero kapag ka walang camera, bastos. Walang modo. Right? Pero kapag ka may camera, talaga namang hindi makabasag ng pinggan yan. Pinong-pino ang galaw. Bakit? Kasi may nakakakita doon sa kanya. Ang sabi po sa talata po natin, sa aklat po na binasa po natin kanina sa Luke, sabi po rito, dishonest in little, dishonest in much. Kapag ka hindi ka na pagkatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka rin pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kapag sa piso, hindi ka tapat, hindi ka rin magiging tapat sa 100 o kahit sa 1,000 o kahit sa 1,000,000. Bakit? Kasi yung maliit na bagay ang salamin para makita kung ikaw ay tapat o hindi doon sa ating Panginoon. Di po? Yun daw nagnanakaw ng kaunti, ng maliit. Darating ang araw, magnanakaw ng malaki. Way back 1980s at 1990, 80s, 90s, ang pinag-uusapang corruption sa Pilipinas, 20%. Ngayon ang pinag-uusapan na 80%. Dati ang nagnanakaw, 80% lamang. Ngayon ang ninanakaw na 80%.
Bakit? Sa maliit, hindi naging tapat, kaya pagdating sa malaki, hindi naging tapat. Dati ang ninanakaw mo sa wallet ng nanay mo, piso. Dahil upgrade ka, libo na ninanakaw mo. Lalo may mga tindahan, totoo yan. May nakunsyahin. Ang laki ng tindahan nila. Magbabantayan ng bahay. Yung tindahan. Kakain ng tinapay, ipapalaman 100. Kasi nangungupit. Kaya doon sa kanyang pandesal, may nakaipit na 100. Kinakain niya yung tinapay, pero may 100 palaman. Kaya pala ang sarap ng pandesal, 100 ang laman. Kaya kung kayo po ay hindi tapat, sabi nila, saka na ako magtatights pag malaki na ang kita ko. Maliit nga, hindi ka nagtatights, sa malaki pa. Di ba? Yung tights ng 100, magkano? Yung tights ng 100, magkano? Magkano? Magkano ang tights ng 1,000? Mas mahirap ibigay yun kaysa doon sa 10. Hindi ka nga tapat sa 10 eh. Parang magiging tapat sa 100. No? Sabi po doon, no, kapag ka ikaw ay dishonest sa maliit na bagay, dishonest ka rin sa malaking bagay. Kahit wala nakakakita, dapat tapat tayo. No? Kahit wala nakakita, dapat tapat tayo. Paano magbantay na nag-exam ang isang Kristiyanong teacher sa isang hindi Kristiyanong teacher? Paano magbantay? Yung ordinaryong teacher, ang ginagawa, di pa, layo-layo, exam. Ganon. Pero sa isang taong Kristiyano na may takot sa Diyos, walang problema sa kanya yun. Kahit dikit-dikit yan. Bakit? Ang tinitignan niya, mapagkakatiwalaan ba itong mga ito? Di ba? Bakit? Kasi kapag hindi na pagkatiwalaan yung estudyante, sino niloko niya? Sarili niya, hindi yung teacher niya. Di ba? Kaya may mga kodiko. Yung mga nandadaya sa exam. No? Lala ko, high school kami. Hindi naman sabay-sabay yung exam eh. Ang unang pinag-exam, sino? Yun nandoon sa mga pilot section. Yung sa magandang section. Dahil may kabarkada ka sa mga magagandang section, pagkatapos nila, yung papel, lumilibat yun hanggang sa pinakamababa. Umiikot yun. Yung pinag-usapan, di naman yun eh. Ang pinag-usapan, yung pagiging tapat mo sa maliit na bagay. Para pagkatiwalaan ka ng Diyos doon sa mga bagay na yun, kahit walang nakakakita, dapat maging tapat ka sa Panginoon. No? Yung bang nahulugan siya ng 10 piso, dahil magkatabi kayo, ang gagawin mo, tatakba mo yung 10 piso ng paa mo. At hindi ka alis hanggang di ka maalis. Bakit? Kasi yung 10 piso, pinatakban mo eh. Di ba? Kaya kunyari, upo ka dahan-dahan, kinuha mo yung 10 piso, kasi baka makita ka. No, ang pinag-usapan po natin, katapatan sa maliit na bagay. Sabi po ito, faithfulness leads to greater trust. Kapag naging tapat ka, dadagdagan ka ng Panginoon. Well done! You have been faithful over a little, I will set you over much. Yan po, kapag nakita ng boss mo na magkakatiwalaan ka, ipopromote ka. Ganon din po sa ating Panginoon. Ang promotion sa Diyos, hindi sa popularity, kundi ang promotion sa Panginoon, nagmumula sa ating tinatawag na katapatan. Kung gusto mong umasenso, kung gusto mong lumago ang negosyo mo, kung gusto mong gumanda ang relasyon mo, dapat magkaroon ka ng tinatawag na katapatan. Kasi ang katapatan ang nagpapakita para lalo kang bigyan ng malaking bagay pa. Nabigo tayong minsan, nalugi ka, nagkaproblema sa trabaho, hindi naging maganda ang relasyon, may panibagong pagkakataon ibibigay ng Diyos. At sa panibagong pagkakataon, dapat maging tapat tayo doon sa ating Panginoon. Pangatlong sinasabi ng talata, ganito po, second chances are for God's purpose, not
just your comfort. Na po, yun daw pong panibagong pagkakataon. Kasi mayroong nais ang Diyos sa iyo, hindi para lamang ikaw ay magkaroon ng, satisfaction sa iyong sarili o magkaroon ka lamang ng magandang kalagayan. Hindi. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon kasi may purpose ang Diyos sa iyo. Nabanggit ko kanina, nanggaling ako ng Alfonso, nakasakay ako ng bus, pabalik ako dito sa Manila, may isang teacher na tumawag doon sa kanyang estudyante kasi yung kanyang estudyante ay nagbabantay sa hospital. Ang sabi niya, ganito, padadala ko sa iyo yung manual, sagutan mo. Pag nasagutan mo, ibalik mo sa akin para hindi kita bigyan ng absent kahapon. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon yung estudyante. Kasi alam niya siguro, mahusay yung estudyante, alam niya mabait yung estudyante, ayaw niya sayangin yung pagkakataon. Kasi kapag ka nasayang yung pagkakataon, sayang yung purpose para doon sa kanyang buhay. Alam ng Diyos na ang bawat isang narito ay may kakayahan. At ayaw ng Panginoon masayang yung kakayahan na meron ka. Nais ng Diyos yung anumang bagay na meron ka, magamit mo, magbigay ng kahalatian para sa Panginoon. Kasi may purpose ang Diyos kung bakit ka binibigyan ng tinatawag na panibagong pagkakataon. Pero ang problema, yung restoration, yung panibagong pagkakataon. Para saan? Sa panibagong responsibilidad na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kanina, may problema kay Peter. Si Peter ay tumalikod sa Panginoon. Ikinatuwa niya ang Diyos. Pero, binigyan ng Panginoon si Peter ng pagkakataon. At na si Peter, binigyan ng Diyos ng pagkakataon, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Peter restored to feed the sheep. Nirestore ng Diyos si Peter para alagaan ang tupa ng Panginoon. Binibigyan ka ng Diyos ng panibagong pagkakataon kasi may purpose ang Diyos sa buhay mo. At ayaw ng Diyos na masayang ang buhay mo. Ang nais niya, maging kagamit-gamit ang buhay mo. Ano po? Ang nais niya, maging kagamit-gamit ang buhay mo. Kaya dapat mong tanungin, Lord, saan mo ako gagamit ngayon? Kapag ka nirestore ka ng Panginoon, ang tanong, Lord, saan mo ako gagamitin? Lord, bakit mo ako binigyan ng panibagong pagkakataon? Ano ang gagawin ko? Hindi mo dapat sayangin yung pagkakataon na binigay ng Diyos sa iyo. Bumagsak ka sa pananampalataya. Inangat ka uli ng Diyos. Lord, ano ang gagawin ko? Bakit mo ko binigyan ng pagkakataon? No? Ang Diyos, nagbibigay ng pagkakataon kasi may purpose ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaninang umaga, nabanggit namin ito. Ang sabi dito, your testimony, o your story becomes your testimony. Yung nangyari sa buhay mo, pwedeng magamit ng Diyos para sa pangailangan ng iba. Merong tinatawag doon sa isang subject patungkol doon sa inner healing. Ano po? At kadalasan, yung mga gumagaling, hindi na sila nagiging biktima. Nagiging ano sila? Nagiging paraan para gumaling yung ibang mga tao sa may mga problema. Ano po? Nagagamit yung kanilang karanasan para yung iba matulungan. Yung nangyari sa buhay mo, hindi malas. Yung nangyari sa buhay mo, hindi peste. Yung nangyari sa buhay mo, magandang bagay yun. Kahit sa tingin ng iba pangit. Bakit? Kasi yung nangyari sa buhay mo, kahit masakit, pwedeng magamit para matulong doon sa iba. Your story becomes your testimony ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng iba. Example, si Joseph sa Aklat ng Lumang Tipan. Tinawag siyang Joseph the Dreamer. Pinagkaisahan ng magkakapatid.
Ano po? Itinapon sa balon ng kinuha, ipinagbili para maging alipin. At nung nabili bilang alipin, ipinakulong ng kanyang amo dahil sa kasalanan hindi niya ginawa. Ang tagal. Ang daming karanasan ni Joseph na hindi maganda. Pero bandang huli, nung nagkaroon ng tagutom sa Israel, si Joseph ang naging channel of blessing. Naging daluyan ng pagpapala para sa kabila ng tagutom, ang Israel kumakain ng maayos. Pwede yung pangit mong karanasan maging tulong para dun sa iba. Huwag lang yung pangit itsura. Hindi magiging ano yun. Yung pangit na nangyari sa buhay mo, yung kabiguan mo, pwedeng magdala ng tulong para dun sa iba na nangangailangan at maging maayos, masalba yung kanilang buhay. Ang sabi po rito, kapag ang isang tao ay nakarecover at siya ay babangon, ang unyang gagawin, tutulong sa iba. Kasi gusto niyang maibahagi kung anong bagay ang meron siya. Sa panghuli, God uses faithful people to bless others. Wow! Pwede kang gamitin ng Panginoon. No? Pwede kang gamitin ng Diyos para sa iba. Hindi lang pala yung mga mangaral, hindi lang yung mga teacher. Lahat ng tao sa loob ng simbahan, pwedeng gamitin ng Diyos para pagpalain ang iba. Ano po? Pag-inigyan po natin sa Luke chapter 16 verse 10, yung prinsipyo rito, pag in-apply po natin, isang small group leader na faithful, maraming buhay ang nagkaroon ng tinatawag na pagbabago. No? Last anniversary, ang speaker po natin ay isang mga awit. Ano po? Isang 80 anyos na, no? Isang 80 anyos na lalaki. Ang guest po natin na speaker. Sa pagiging mangaral po niya, nakulong siya ng almost 19 years sa bilangguan. Ano po? Actually, pag nakita niyo siya, palagi po siya naka-long sleeve. At palagi po yang naka-close po yung kanyang butones po dito. Kasi po, sa totoo lamang, yung mukha lamang niya at saka yung kamay niya ang walang tato. Buong katawan niya, kapag nakahubad yan, kala mo nakasuot ng batik. Ay, hindi nila alam kung ano yung batik. Sino po sila nakakalam ng damit na batik? Ano ba yung damit na batik? Alam niyo yun? Okay. Para siyang nakasuot ng damit kasi sa dami ng tattoo niya sa katawan. Dahil matagal na kami magkaibigan, minsan nagkukwentuhan kami niyan. Galit na galit yan sa tatay niya. Para sa kanya, isinusumpa niya yung kanyang tatay. Kaya nga nung naging Kristiyano yan, ang bait niya sa tatay niya. Pag sinabi ng tatay niya, Bill, itimpla mo ako ng kape. Ang ititimpla niya kape, yung talagang kumukulo. Para kapag ka nadulas siya, ibubusin sa tatay niya. Ganun siya kagalit sa tatay niya. Pero alam niyo po ba, yung lalaki na yun, sa dami ng pangit na karanasan, ginagamit ng Diyos para mag-share at maraming tao ang nabago ang buhay dahil sa Kanya. Sabi po rito, sa ating pong tinatalakay, ang sabi po roon, God uses faithful people to bless others. Sino? Yung tapat na tao. Kung gusto mong maging kagamit-gamit ka para sa Panginoon, dapat maging tapat ka sa Panginoon. Kasi kapag naging tapat ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaking bagay. Tignan po natin sa pagwawakas po ng mensahe pong ito. Ang sabi po ito, may second chance ang Diyos. Kapag ginabigo ka, kapag ka nasawi ka, kapag ka nanghina man ng palataya mo, kapag tumalikod ka sa Panginoon, kapag ka bumagsak yung negosyo mo, palaging may pangalawa, may pangatlo, may pang-apat na pagkakataong ibibigay ang Diyos para sa iyo.
Kung meron unlimited na chances, makukuha natin yan sa Panginoon. Pangalawa, pero sabi po ito, pero ito ay sinusubok sa maliit. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon mula doon sa maliit na bagay. Hindi ka kagad niya bibigyan ng malaki. Magsisimula ka sa maliit na bagay para makita ng Diyos yung tinatawag mong responsibilidad at dahil doon, pagkakatiwalaan ka ng Panginoon sa malaki at pinalalago sa pagiging tapat. Ano man ipagkatiwala ng Diyos sa iyo, dapat lumago siya kasi ang Diyos, titignan niya yung katapatan mo. Pag ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos, higit sa iniisip mo, yung bagay na ibibigay ng Panginoon para doon sa iyo kapag tinignan po natin. No? Isipin po ninyo. No? Marami tayong nakikita ng mga lumang gulong na tinatapon lang, di ba? Pero may mga tao na pinupulot yan. Ginagawang garden set o kaya ginagawang paso para lagyan ng tanim. Hindi siya nagiging sayang. Bakit? Sa pangalawang pagkakataon, naging kagamit-gamit siya. Ganon din tayo. Pwede po tayong maging kagamit-gamit sa pangalawang pagkakataon sa ibibigay ng Diyos sa atin. Akala mo wala ka ng silbi. Pero, kapag inayos ka ng Diyos, magiging kapaki-pakinabang ka sa gawain ng Panginoon, kapaki-pakinabang ka sa iyong pamilya, kapaki-pakinabang ka sa iyong komunidad, kasi naging tapat ka sa pangalawang pagkakataon na ibinigay ng Panginoon para po sa iyo. Ngayong gabi, sino po sa atin ngayon ang naghahangad ng panibagong pagkakataon sa buhay natin? Nabigo tayo. Hindi maganda yung nangyari. No? Hindi tayo naging matuwid sa paglilingkod sa Diyos. Pero ang Diyos nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Kung tayo lalapit sa Kanya at ihingi ng panibagong pagkakataon sa Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng panibagong pagkakataon at sa pangalawang pagkakataon na yun, ang sinasabi po ng talata ng Biblia, tayo po ay magiging kapaki-pakinabang sa ating Panginoon. Ano ang maliit na bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Ikaw ba ay naging tapat? May second chance ka ba na kailangan mong ayusin? Lumapit tayo sa Panginoon, sabihin mo, Lord, tulungan mo akong maging tapat sa maliit para maging handa ako sa mas malaking bagay na ibibigay mo para sa akin. Lord, tulungan mo akong maging tapat sa maliit na bagay para kapag binigyan mo ka ng malaki, mas lalo akong magiging tapat sa mga bagay na iyon. Habang tayo pong lahat ay tumatayo sa oras pong ito, walang pangit na pangyayari sa buhay natin ang sasayangin ng Panginoon. Lahat yun, pwedeng gamitin ng Diyos para tayo maging kapakipakinabang muli sa harapan ng ating pong Panginoon. Sa pagkatapos na mensaheng ito, habang lahat ay nakayuko sa diwa ng totoong paglapit sa Panginoon, ang Diyos po ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Imbis na magdamdam tayo sa Diyos, imbis na magalit tayo sa Panginoon, imbis na sayangin natin ang ating buhay, sayangin natin ang bawat panahon, ang bawat oras, bakit tayo lumapit ngayon sa Panginoon? At sabihin natin, Panginoon, bigyan mo ko ng panibagong pagkakataon para maayos ang lahat ng pagkakamali ko sa buhay ko. At sa panibagong pagkakataon, samahan mo ako, Panginoon, upang magkaroon ako ng katapatan sa lahat ng bagay na ipagkakalob mo sa akin sa oras nito. Habang lahat ay nasa diwa ng pagsamba at pananalangin, kung mayroong ganyang panalangin sa ating kalagitnaan, nais ka namin bigyan ng pagkakataon na lumapit sa Diyos sa oras na ito. Mula sa ikinalagyan, pwede kang manalangin sa Panginoon. Pwede kang lumapit sa Panginoon na may pananampalataya. Pwede kang lumapit sa Panginoon na may pagkatiwala. Pwede kang lumapit sa Panginoon na mayroong pagsamo.
At sa iyong pagsamo, ang sasabihin mo lamang, Panginoon, bigyan mo ko ng panibagong pagkakataon sa buhay kong ito. At sa panibagong pagkakataon, O Diyos, magiging tapat ako, maging sa maliit na bagay. Ang Diyos ay ang Panginoon ng panibagong pagkakataon sa buhay po natin. Hallelujah. Yes, O God. Panginoon, ngayong oras na ito, malaya kang gumalaw sa aming kalagitnaan. Malaya mo kaming katagpuin, Panginoon. Mangusap ka ng personal sa buhay, O Diyos, ng bawat isa. Ano man ang aming kalagayan, Panginoon. Ano man ang hindi magandang nangyari sa amin. Ano man ang aming kabiguan. Ano man ang mga nasayang na sandali sa buhay namin, Panginoon. Ngayong gabi, O Diyos, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Kailangan namin ng panibagong pagkakataon para makaahon kami. Kailangan namin ng panibagong pagkakataon para maging maganda ang darating na bukas para sa amin. At nais namin magtapat sa iyo, Panginoon. Sa panibagong pagkakataon, magiging tapat kami sa iyo, O Diyos. Sa panibagong pagkakataon, paglilingkuran ka namin. Sa panibagong pagkakataon, ibibigay namin sa iyo, Panginoon, ang aming puso. Sa panibagong pagkakataon, O Diyos, paglilingkuran ka namin. Sa panibagong pagkakataon, O Diyos, kami magiging pag-aari mo. Ikaw ang magkukontrol ng aming buhay. Ama, sa pangalan po ni Jesus, ngayong gabi, gumalaw ka sa aming kalagitnaan. Kumilos ka, Panginoon. Katagpuin mo ang bawat isa sa aming kalagayan. Ang ilan sa amin ay mayroong problema. Ngayong gabi, sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng katugunan ang mga problemang ito. Ilan sa amin ay mayroong karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng kagalingan. Ilan sa amin, O Diyos, ay nagkaroon ng pagbagsak. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng restoration. Ilan sa amin, O Diyos, ay alipin ng bisyo. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng kalayaan. Ilan sa amin, O Diyos, ay naghihirap, naghihikahos. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng kasaganaan, magkaroon ng pag-unlad. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng kasapatan sa aming buhay. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang gabing ito. Bawat taong nasa loob ng bahay-sambang ito, ang aming dalangin, O Diyos, katagpuin mo sila sa isang personal na pakikipagtagpo sa kanilang mga buhay. Pagpalay mo, O Diyos, ang gabing ito. Amen. Amen. Tayo pong lahat. Second chance sa atin. Hindi lang second, third, fourth, fifth. Palagi siyang nagpapatawad at nagbibigay ng chance sa atin. Kung tayo ay lalapit palagi sa Panginoon. So, ang oras na ito, oras na para tayo ay magkaloob. Para ibalik natin sa Panginoon ang karapat-dapat na para sa Panginoon. So, ang sabi po sa Kawikaan, chapter 3, verse 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyo rin handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Amen? So, ang pangako ng Panginoon, kapag tayo ay nagbigay, bibigyan at pagpapalain din tayo ng Panginoon. What you sow is what you reap. Kaya, kung tayo ay magtatanim, aani din tayo. Kaya kung hindi pa tayo nagsisimula na magbigay sa Panginoon, ang Panginoon ay palaging bukas palad na inaantay tayo. Sapagkat ang pagbibigay o ang pagbabalik sa Panginoon, ito po ay utos niya. So pag sinabing utos, dapat natin sundin. Kaya sabi po dyan, yung mga ipinagkakalob natin sa Panginoon sa Malakay 3:10 na 10% ng lahat ng atin mga kinikita, lahat ng atin ibinibigay ng asawa natin, kung remittance man yan, kung allowance man yan, kahit estudyante ka,
kahit may asawa ka o binibigyan ka lang ng anak mo o may trabaho ka o may negosyo ka, yung 10% nun, ibalik mo para sa Panginoon. Kasi hindi sa'yo yun, kay Lord yun. Kaya kung gusto mong higit kang pagpalain ng Panginoon, gawin mo yung nararapat at karapat-dapat sa Panginoon. Ibigay natin, ibalik natin sa Panginoon ng para sa Kanya. So let us pray. Pag-pray po natin yung ating mga tithes at love offering sa Panginoon. Hawakan po natin at tumasa po tayo na ang Diyos ang magbabalik ng anuman mga bagay na kakulangan po para sa atin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at patuloy namin pinanghahawakan ng mga salita mo. Na sa bawat sentimo, Panginoon, pera, halaga, salapi namin ipagkakaloob sa iyo. Ito, Panginoon, ay gagamitin mo mightily and faithfully to your works and to your ministry, O God. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na anumang bagay na inilalaan namin sa iyo, ito, Panginoon, ay investment sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga, O God, na nagagalak ka sa mga taong totoong nagbibigay, na may kagalakan, hindi napipilitan, at tunay na kusang loob na nagbibigay at nagbabalik para sa iyo. Gamitin mo ito, Panginoon, para mas mapalawig pa ang iyong kaharian at ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa ibang tao. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang mga perang ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, ngayong gabi. Salamat. Dalangin namin, O Diyos, naway masuko kami na mamuhay na may kabanalan, naglilingkod ng may kagalakan, nag-aantay sa iyong pagbabalik na mayroong kasabikan. Sa gayon matatamasa namin na pagkapala ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.